Kakatapos ko lang tahiin ang aking tiyan matapos ang maselang operasyon. Pero heto ang asawa ko, walang awang nagtapon ng lukot na salapi sa basang kalsada. Pinapasakay niya ako ng pampasaherong bus sa gitna ng malakas na buhos ng ulan para lang hindi daw madumihan ang upuang balat ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang mga halakhak nila sa sikat na kainan ay paniguradong babayaran nila ng luha ng dugo. Ang malamig na hangin sa syudad ng Maynila ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Isang pahiwatig na ang malakas na ulan ng habagat ay tuluyan ng babagsak upang basain ang syudad na hindi natutulog. Ngunit ang lamig ng hangin ng hapong iyon ay hindi maikukumpara sa lamig na gumagapang sa buong katawan ko. Nakatayo ako sa labas ng malaking pagamutan. Nakapako ang mga paa sa gilid ng daanan habang yakap ng mahigpit ang makapal na kumot na bumabalot sa aking munting sanggol na 3 araw pa lamang isinisilang. Ang hapdi sa ibabang bahagi ng aking tiyan ay tila nakakapaso. Ang hiwa ng aking panganganak na hindi pa tuluyang natutuyo ay parang sumisigaw sa sakit. Bawat galaw ng aking mga paa kahit 1 pulgada lamang ay tila may libo-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Hinihila nito ang mga laman, nakakatapos lamang pagdugtungin muli ng mga doktor. Sa pagkakataong ito, dapat ay ito na ang pinakamasayang sandali para sa isang babae. Ang makauwi sa sariling tahanan bitbit ang unang anak, sasalubungin ng mahigpit na yakap ng asawa at matamis na ngiti ng pamilya. Ngunit ang katotohanang hinaharap ko ay kabaligtaran ng lahat. Nakatayo akong mag-isa, tanging ang malaking bag na naglalaman ng mga maruruming damit ang kasama ko na nakapatong sa semento sa tabi ng aking mga paa. Ang nurse na naghatid sa akin gamit ang upuang digulong ay pumasok na muli sa loob matapos kong ipilit na malapit na ang asawa ko at susunduin na niya ako anumang oras. Ayaw kong makita nila kung gaano kaawa-awa ang naging buhay ko. Ayaw kong makita ang awa sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang wala ni isang miyembro ng pamilya ang sumama sa akin habang naghihingalo ako sa loob ng silid paanakan. Bahagyang nagliwanag ang aking mga mata nang makita ko ang isang malaki at itim na sasakyan na pumasok sa daanan. Sasakyan iyon ng aking asawa. Ang sasakyang binili niya 6 na buwan na ang nakalipas na ang dahilan ay para magmukha siyang kagalang-galang bilang pinuno ng kanyang bagong tayong kumpanya. Gumaan ng kaunti ang dibdib ko. Sa wakas ay dumating din siya. Siguro naman ay naalala niya na ngayong araw ang uwi namin ng kanyang anak. Sinubukan kong ngumiti, tinitiis ang kumikirot na sakit sa aking tiyan, naghahandang salubungin siya. Inisip ko na bababa siya ng sasakyan, tatakbo palapit sa akin, kukunin ang mabigat na bag, at aalalayan ako papasok sa loob ng sasakyan na malamig at komportable. Tumigil ang sasakyan sa mismong harapan ko. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa gawin ng upuan sa unahan. Ngunit hindi ang mukhang nag-aalala o nangungulila ang bumungad sa akin. Nakaupo roon ang aking biyanan na may mapagmataas na mukha na sa ulado na ng buong pagkatao ko. Sa likurang bahagi naman ay nakita ko ang aking hipag na abalang-abala sa kanyang telepono. Ni hindi man lang siya lumingon sa gawi ko o sa pamangkin niyang bagong silang at sa upuan ng nagmamaneho, tinitigan ako ng asawa ko ng malamig. Tila ba isa akong estranghero na nakakaabala sa kanyang paglalakbay. Hindi bumaba ang asawa ko. Hindi man lang niya pinatay ang makina. Ang mahinang ugong ng makina ng mamahaling sasakyan ay salungat sa kabog ng dibdib ko na nagsisimula nang bumilis dahil sa masamang kutob. Eduardo, tawag ko sa mahinang boses, sinusubukang humakbang papalapit. Mabuti at nakarating ka na. Nanginginig na ang mga binti ko. Sobrang sakit pa rin ang tahi ko. Tiningnan ako ng asawa ko mula sa likod ng kanyang madilim na salamin sa mata. Saka sumulyap sa upuan ng kanyang sasakyan na gawa sa pinakamamahaling balat na kulay krema. Pinalagutok niya ang kanyang dila. Isang gawin na lagi niyang ginagawa kapag naiinis o naaabala. Gusto mong pumasok ng ganyan ang itsura mo? Suot yang gusgusin mong damit? Tanong niya ng may halong inis at walang balak na buksan ang kandado ng pinto. Natigilan ako. Tiningnan ko ang mahabang duster na suot ko. Simple lang naman pero malinis ito. Eduardo, malinis ang damit na ito. Ito lang ang dala ko. Parang awa mo na. Buksan mo na ang pinto. Kawawa naman ang anak natin. Nahahanginan. Pagmamakaawa ko. Nagsimula nang gumalaw-galaw ang sanggol sa aking mga bisig. Marahil ay nararamdaman niya ang kaba at pighati ng kanyang ina. Biglang sumingit ang biyanan ko mula sa unahan. Ang matinis niyang boses ay nakakuha ng atensyon sa ilang taong nakatayo sa labas ng pagamutan. Hoy Olivia, wala ka bang isip? Tingnan mo nga,
Kakatapos lang pakinisin ang sasakyang ito ni Eduardo. Nagbayad siya ng libo-libo para kumintab yan. Kakatapos mo lang manganak, siguradong amoy dugo ka pa at amoy gamot ng ospital. Paano na lang kung sumuka ang sanggol na yan o umihi? Masisira ang mamahaling upuan namin. Napanganga ako. Pero inay, apo ninyo ito. Anak ito ni Eduardo. Bakit hindi kami pwedeng sumakay sa sasakyan ng sarili niyang ama? Naku, tigilan mo nga ang pag-iinarte mo ate. Sumingit din ang hipag kong nasa likuran, bahagyang binaba ang salamin sa kanyang tabi. Pupunta kami sa isang handaan. Magdiriwang kami dahil may pumasok na malaking pondo sa kumpanya ni kuya. Mabango na kami at maayos ang pananamit. Kung sasakay ka, babaho ang sasakyan, nakakawalang gana. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa pagbabago ng aking katawan matapos manganak, kundi dahil sa matinding sakit na sumusugat sa aking puso. Tiningnan ko ang asawa ko. Umasa akong ipagtatanggol niya kami. Umasa akong magsasabi siya ng mga salitang nararapat sabihin ng isang ama at asawa. Ngunit nadurog ng pinong-pino ang aking pag-asa nang dukutin ng asawa ko ang bulsa ng kanyang polo. Naglabas siya ng lukot na salapi at walang alinlangang itinapon ito sa labas ng bintana. Lumipad ng saglit ang pera dahil sa ihip ng hangin, bago tuluyang bumagsak sa isang maliit na sanaw ng tubig ulan sa malapit sa aking mga paa. Ayan, pulutin mo, malamig na sabi ng asawa ko. Umuwi ka na lang gamit ang pampasaherong bus. Malapit lang naman ang sakayan dyan, pwedeng lakarin. Kasya na iyan pamasahe. May sukli pa para makabili ka ng makakain kung nagugutom ka. Tinitigan ko ang pera sa basang aspalto. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mukha ng lalaking pinakasalan ko 2 taon na ang nakararaan. Eduardo, nakakaya mo itong gawin sa akin? Kakatapos ko lang operahan. Nahihirapan akong maglakad. Tapos papasakayin mo ako sa bus habang may bitbit na mabigat na bag at karga ang ating anak sa ganitong oras ng uwian? Nako, ang arte-arte mo, sigaw ng biyenan ko. Ang mga babae noong unang panahon, kakatapos lang manganak pero dumidiretso na sa bukid para magtrabaho. Walang nagrereklamo na katulad mo. Nakikisiksik ka lang naman sa buhay ng anak ko. Puro pabigat ka lang. Pasalamat ka at binigyan ka pa ng pamasahe. Huwag ka nang umabuso. Bilisan mo na, lumakad ka na bago ka maabutan ng ulan. Inip na sabi ng asawa ko. Tsaka sasama sila Inay at Cheska sa kainan. Puno na ang sasakyan. Wala nang espasyo para sa iyo at sa mga basura mong dala. Alam kong napakalaki ng sasakyang iyon. May 3 hanay ng upuan. Napakarami pang bakanteng espasyo sa likuran. Ngunit malinaw na wala ng espasyo para sa akin sa kanilang mga puso, lalo na sa sasakyang iyon. Hindi nila ako itinuturing na asawa o manugang, kundi isang linta na dapat alisin. Eduardo, parang awa mo na. Nanginginig ang boses ko. Tuluyan nang bumagsak ang luha sa aking mga pisngi. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Isara mo na ang salamin, Eduardo. Nainitan na ako. Lumalabas ang malamig na hangin, utos ng biyenan ko na walang kahit anong awa. Walang pag-aatubili, pinindot ng asawa ko ang buton. Dahan-dahang tumaas ang madilim na salamin, hinati ang madilim kong mundo at ang komportable nilang paligid. Nang sumunod na segundo, dahan-dahang umusad ang sasakyan. Iniwan akong nakatayo na parang tuod. Gumulong ang gulong nito sa sanaw ng tubig at tumalsik ang maruming tubig sa laylayan ng aking duster. Wala akong nagawa kundi panoorin ang pulang ilaw sa likod ng sasakyan na papalayo ng papalayo, tangay-tangay ang ama ng batang yakap-yakap ko ngayon. Tila nakidalamhati ang langit sa aking sinapit. Nagsimulang pumatak ang ulan, at naging malakas na pagbuhos sa loob lamang ng ilang segundo. Nagtakbuhan ang mga tao sa paligid, upang maghanap ng masisilungan. Natauhan ako mula sa aking pagkatulala. Hindi ako pwedeng manatili rito. Baka paalisin ako ng mga guwardiya dahil nakaharang ako sa daan. Gamit ang natitira kong lakas, pinilit kong yumuko, tinitiis ang tila napupunit na balat sa aking tiyan upang pulutin ang basang salaping itinapon nila. Hindi dahil sa kailangan ko ng pera. Wala itong halaga sa akin. Pinulot ko ito para maging saksi, para maging patunay kung gaano kababa ang pagtingin nila sa pagkatao ko ngayong araw. Kinuyom ko ng mahigpit ang basang pera sa aking kanang kamay. Ang kaliwang kamay ko naman ay mahigpit na nakayakap sa aking anak. Pinoprotektahan siya mula sa malamig na ulan gamit ang gilid ng aking damit. Humihingal, inabot ko ang hawakan ng malaking bag sa aking tabi. Napakabigat. Bawat hakbang na ginagawa ko ay tila pagdurusa. Ihahakbang ko ang kanang paa, kikibot sa sakit ang tiyan ko. Ihahakbang ko ang kaliwang paa. Gagapang ang hapdi,
hanggang sa aking likuran. Ang layo ng sakayan ng bus ay nasa ilang daang metro lamang. Ngunit ng hapong iyon, parang libo-libong kilometro ang layo nito. Lalong lumakas ang ulan, binabasa ang mahina kong katawan. Wala akong pakialam kung basang-basa na ako. Ang tanging iniisip ko ay kung paano mananatiling mainit ang aking anak. Ang mga taong nagdaraan na may dalang payong ay pinagmamasdan ako. May mga nagtataka, may mga nandidiri, may mga naaawa ngunit walang ginagawa para tulungan ako. Magtiis ka muna anak. Bulong ko sa namumulang sanggol na nagsimula ng umiyak ng malakas dahil sa lamig at ingay ng ulan. Masama man ang ugali ng iyong ama, pero pinapangako ko, ito na ang huling beses na tatratuhin tayo na parang basura. Sa bawat hakbang ko sa madulas na semento, may kasamang panalangin at sumpa sa aking isipan. Ang akala nila ay isa lang akong ulilang mahirap na nagkaroon ng suwerteng pakasalan si Eduardo, isang negosyanteng umaangat ang karera. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Hindi nila alam na ang kumpanyang pinamumunuan ni Eduardo ay nakatayo lamang dahil sa lihim na pondo mula sa aking ama. Hindi nila alam na ang mamahaling sasakyan na sinasakyan nila, ang magarang tirahan na inuuwian nila, at ang marangyang buhay na ipinagmamalaki nila ay nagmula lahat sa aking mga koneksyon. Nanahimik ako sa loob ng 2 taon. Itinago ko ang tunay kong pagkatao bilang nag-iisang anak na babae ng nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng asyenda at minahan sa buong bansa. Dahil lamang gusto kong mahalin ng totoo. Gusto kong mahalin ako ni Eduardo bilang simpleng babae, hindi bilang tagapagmana ng bilyon-bilyong yaman. Ngunit ngayong araw, sa ilalim ng malupit na ulan ng Maynila, namulat ng tuluyan ang aking mga mata. Walang katotohanan ng pagmamahal na iyon, puro kasakiman at kayabangan lamang. Kinaladkad ko ang aking mga paa paakyat sa mataas na tulay, patungo sa sakayan ng bus. Kinakapos ang aking hininga, nagsisimula ng magdilim ang aking paningin. Nararamdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa aking sinapupunan dahil sa labis na pagpapagod na ito, ngunit hindi ako tumigil. Hindi ako mamamatay rito. Mabubuhay ako. Makakauwi ako. At pagkatapos nito, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng ulan na dumampi sa mukha ng aking anak ng hapong ito. Pag-akyat ko sa bus, siksika ng mga tao. Ang amoy ng pawis na humalo sa murang pabango at basang damit ay pumuno sa malamig na hangin sa loob. Naiipit ako malapit sa pintuan. Pilit na gumagawa ng maliit na espasyo para sa aking anak. Walang nag-alok ng upuan. Habang ang sakit sa aking tiyan ay lumalala sa bawat pagpreno ng sasakyan, unti-unting nagliliyab ang apoy ng paghihiganti sa aking dibdib. Nang maupo ako at buksan ang aking telepono, bumungad sa akin ang isang tanawin na tuluyang wawasak sa huling hibla ng aking awa. Ano kaya ang nakita ko sa screen ng aking telepono na magiging mitsa ng kanilang malagim na pagbagsak? Ang pampasaherong bus na aking sinasakyan ay punong-puno ng mga tao. Ang amoy ng asim ng pawis na humalo sa murang pabango at amoy ng mga basang damit ay pumuno sa malamig na hangin sa loob ng sasakyan na nagmumula sa pampalamig nito. Naiipit ako sa isang madilim na sulok malapit sa pintuan. Pilit na gumagawa ng maliit na espasyo sa pagitan ng mga naglalakihang katawan ng mga pagod na manggagawang nais na ring makauwi sa kani-kanilang tahanan upang makapagpahinga. Wala ni isa mang nag-alok ng upuan para sa akin. Ang mga upuang nakalaan sana para sa mga buntis at may kapansanan ay puno ng mga taong nagtutulog-tulugan o kaya na may abala sa pagtitig sa kani-kanilang mga telepono. Walang may pakialam sa isang basang-basang babae na may kargang sanggol at namimilipit sa sakit matapos ang isang maselang paghihiwa sa tiyan. Bawat pagpreno ng bus ay tila isang malakas na suntok sa aking sariwang tahi. Nanginginig ang aking mga binti ng walang humpay. Pakiramdam ko ay bibigay na ang mga buto ko at hindi nakakayaning dalhin ang bigat ng aking sariling katawan. Ang mga patak ng ulan ay patuloy na tumutulo mula sa dulo ng aking damit. Binabasa ang sahig ng bus at lalong nagpapamukha sa akin na isang kaawa-awang nilalang. Mabuti na lamang at mahimbing na nakatulog muli ang aking anak sa loob ng aking mainit na yakap sa ilalim ng manipis na jacket na aking suot matapos siyang umiyak ng walang patid kanina sa sakayan. "Ineng, dito ka na maupo." Isang boses ng matandang lalaki na may suot na gusgusing damit ang bumasag sa katahimikan ng aking pagdurusa. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. May bitbit na lumang sako na inilagay niya sa ibaba ng kanyang mga paa. Malayo ang anyo niya sa salitang mayaman at halatang galing sa mabigat na trabaho,
Ngunit ang puso niya ay higit na dalisay kaysa sa aking asawang nakasuot ng pinakamamahaling damit. Maraming salamat po, maraming salamat talaga. Sagot ko na may basag na boses. Pinipigil ang paghagulgol dahil sa halo-halong emosyon ng pasasalamat at pighati. Umupo ako ng dahan-dahan. Napangiwi nang dumampi ang aking likod sa matigas na sandalan ng upuan. Nakangiting tumabi ang matanda at kumapit sa bakal na sabitan. Napakapait ng tadhana. Ang mga estranghero na marahil ay may sapat lamang na pantawid gutom sa araw-araw ang siya pang may malambot na budhi. Samantalang ang sarili kong asawa ay hinayaan akong magdusa at itaboy sa kalsada. Pilit kong pinakalma ang aking paghinga. Isinandal ang aking ulo sa basang salamin ng bus na puno ng hamog. Sa labas, ang mga ilaw ng matataas na gusali sa syudad ay nagsisimula ng magliwanag. Kumikislap ang mga ito na tila nangungutya sa mga taong naghihirap at naglalakad sa ibaba. Hinanap ng aking nanginginig na kamay ang aking telepono sa loob ng bag. Basag na ang gilid ng salamin nito dahil minsan na itong ibinato ng aking hipag na si Cheska nang magwala siya dahil hindi ko siya nabigyan ng perang pang-load noong nakaraang buwan. Pagbukas ko ng telepono, isang abiso ang lumitaw sa aking tabing. Ang pahina ng aking asawa ay kasalukuyang nagpapalabas ng isang direktang video. Kumabog ang aking dibdib ng mabilis. Hindi ko sana ito dapat buksan. Dapat ay magtuon na lamang ako ng pansin sa aking pag-uwi at sa kaligtasan ng aking anak. Ngunit ang sakit na nararamdaman ko ay nangangailangan ng patunay. Kailangan kong makita kung gaano sila kasama upang tuluyan nang mawala ang anumang pag-aalinlangan sa aking puso na durugin silang lahat at bawiin ang dapat ay sa akin. Pinindot ng nanginginig kong daliri ang abiso. Bumungad sa akin ang isang tanawin na kabaligtaran ng aking kasalukuyang kalagayan. Sa salamin ng aking telepono, makikita ang loob ng isang sikat at pinakamamahaling kainan na naghahain ng mga walang hanggang karne sa syudad. Makikislap ang mga nakasabit na palamuti sa kisame na gawa sa kristal. Ang makapal na usok mula sa kumukulong sabaw ay nagdadala ng masarap na amoy kahit sa isipan ko lamang. Sa ibabaw ng hapag ay nakahain ng mga plato ng pinakamamahaling hiwa ng karne ng baka na may magagandang guhit ng taba, mga sariwang lamang dagat at mga piling gulay na itinanim pa mula sa malalayong bukid. Nakatutok ang paningin sa mukha ng aking asawa na si Eduardo. Siya ay malakas na humahalakhak habang may hawak na sipit ng pagkain. Ang mukha niya ay namumula at makintab dahil sa init ng singaw ng pagkain at sa labis na tuwa. Sa kanyang tabi, ang aking biyenan na si Rosa ay maingay na humihigop ng sabaw habang nagpapaypay dahil sa anghang, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng saya at wagas na tagumpay. Si Cheska, ang aking hipag, ang siyang may hawak ng kagamitan sa pagkuha ng video habang minsan ay ipinapakita rin ang kanyang sariling mukha na puno ng makapal na pampaganda. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo, ang pamilya ni Eduardo. Ang matinis na boses ni Cheska ay dinig na dinig ko sa pamamagitan ng isang piraso ng pampakinig na inilagay ko sa aking kanang tainga. Ngayong gabi ay ipinagdiriwang natin ang malaking tagumpay ni Kuya Eduardo. Pumasok na ang malaking pondo para sa kanyang proyekto kaya heto, kumakain tayo ng napakasarap na hapunan. Walang tipid-tipid. Nakita ko ang bilang ng mga nanonood na umaabot sa higit 300 katao. Mahilig talagang bumuo ng magandang imahe si Eduardo bilang isang matagumpay na batang negosyante upang hangaan ng marami. Isang imaheng huwad at napakadaling gumuho. Kuya Eduardo, ang lupit naman ng libre mo. Basa ni Cheska sa isang komento ng nanonood. Aba, oo naman, kapatid ko yata yan. Hindi basta-basta, hindi katulad ng iba dyan. Pagmamayabang ni Cheska, sinadyang ibitin ang kanyang sasabihin at inikot ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay itinutok niya ang pagkuha sa aking biyenan. Inay, kamusta ang lasa ng mamahaling karne? Mas masarap ba iyan kaysa sa luto ng paborito ninyong manugang na naiwan sa bahay? Humalakhak ng nakakairita ang aking biyenan. Hindi man lang tinakpan ang bibig niyang puno pa ng ninunguyang pagkain. Diyos ko, Cheska, huwag mo namang ikumpara ang pinakamahal na karne ng bansang Hapon sa murang ulam na niluluto ni Olivia. Langit at lupa ang agwat. Saka mabuti na rin na hindi natin siya kasama ngayon. Kung sumama ang babaeng iyon, tiyak na masisira ang gabi natin. Alam mo naman ang mukha nun, laging nakasimangot, nagtataboy ng swerte at napakalungkot. Mula nang umalis siya sa paningin ko kanina, parang gumaan ang pakiramdam ko, mas naging malinis ang hangin at naging masarap ang pagkain ko.
Nanikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa hirap sa paghinga, kundi dahil sa matinding galit na umaabot hanggang sa aking bunbunan at nagpapakulo sa aking dugo. Pinag-uusapan nila ako sa harap ng maraming tao na parang isa akong nakakahawang sakit na dapat iwasan. Sumagot si Eduardo sa video habang patuloy sa pagtawa. Hayaan niyo na si inay, huwag ninyong ganyanin si Olivia. Kawawa naman, sigurado akong basang-basa na iyon sa ulan habang nakasakay sa bus ngayon. Sabi niya kasi kanina gusto niya maging malaya at matapang. Kaya ayan, sinusubukan natin kung hanggang saan ang tapang niya na walang pera. Sa katotoo naman ang sinabi ni inay, hindi siya nababagay sa grupo natin. Masyadong probinsyana ang kilos, hindi marunong makibagay kapag isinasama sa mga mahahalagang tao o sa mga ganitong klasing mamahaling kainan. Nakakahiya lang. Tama ka dyan, kuya! Sigaw ni Cheska na tila tuwang-tuwa sa panlalait sa akin. Saka ang lakas ng loob niyang mag-imbento ng kwento. Sabi niya anak daw siya ng mayaman na pamilya na nagpapahinga lang sa syudad para magpakamahirap. Baliw talaga. Sabi niya may malaking minahan daw ang tatay niya. Pero kapag bumibili ng damit, palaging nag-aabang ng bawas presyo sa palengke at walang pambili ng sapatos. Isang malaking sinungaling at ambisyosa. Mabuti at napakahaba ng pasensya mo sa asawa mong walang kwenta. Puro ganda lang ang puhunan. Sigurado akong burado na rin ang ganda niya ngayon dahil inaanod na ng baha. Humalakhak silang tatlo ng sabay-sabay. Isang halakhak na parang patalim na patuloy na sumusugat sa aking pagkatao. Ngunit sa halip na umiyak, nakaramdam ako ng kakaibang pagbabago sa aking sarili. Wala nang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa pagkakataong ito, ang aking mga luha ay natuyo at napalitan ng isang nagliliyab na apoy sa loob ng aking dibdib. Tama na. Sapat na ang pagtitiis ko sa loob ng 2 taon. Sapat na ang pagbabako sa aking sarili upang igalang ang isang asawang wala namang dangal at hindi marunong rumespeto. Sapat na ang paglunok ko sa aking pagmamataas bilang nag-iisang tagapagmana ng aming angkan para sa isang pag-ibig na puro kasinungalingan lamang pala. Tinawag nila akong sinungaling. Tinawag nila akong baliw at ambisyosa. Sige. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na nabubuhay sa kasinungalingan at kung sino ang tunay na naghahari. Padabog kong isinara ang aplikasyon sa aking telepono. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, hindi dahil sa lungkot o lamig, kundi dahil sa matinding pananabik na gumanti. Hinanap ko ang isang pangalan sa listahan ng aking mga kontak. Pangalan ng isang taong 2 taon ko nang hindi tinatawagan upang tuparin ang walang kwentang pangako ko kay Eduardo na mamumuhay kami ng simple at walang inaasahan. Ginoong Mendoza, bulong ko nang pindutin ko ang buto ng pagtawag. 2 pagtunog pa lamang ay may sumagot na. Isang malalim, kalmado at may autoridad na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Magandang gabi, Senyorita Olivia. Diyos ko, Senyorita. Sa wakas at tumawag din kayo. Labis na nag-aalala ang inyong ama at ina sa bahay. Lalo na nang malamang kakatapos nyo lamang manganak sa isang mumurahing pagamutan. Kamusta po ang kalagayan ninyo? Nasaan po kayo ngayon? Ipadadala ko na po agad ang mga sasakyan at susunduin ko na po kayo. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng aking boses upang pakinggan itong matapang at puno ng paninindigan. Huwag mo muna akong sunduin, Ginoong Mendoza. Nasa pampasaherong bus ako ngayon pauwi sa isang ligtas na lugar. Kailangan ko ang tulong mo ngayon din. Ito ay lubhang mahalaga at apurahan. Nagbago agad ang tono ng boses ni Ginoong Mendoza. Naging seryoso at matalim na parang isang sundalong handa sa labanan. Siya ang kanang kamay ng aking ama. Ang taong pinagkakatiwalaan upang ayusin ang lahat ng yaman at problema ng aming pamilya. Sabihin niyo po, Senyorita, ano ang dapat kong gawin? May nanakit po ba sa inyo? Sino ang dapat kong turuan ng leksyon? Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon sa basang salamin ng bus. Ipahinto mo ang lahat, Ginoong Mendoza. Utos ko ng may matinding lamig sa boses. Ipasara mo ang lahat ng tulong at pondo na ibinibigay ng aking ama para kay Eduardo at sa kanyang kumpanya na nakapangalan sa akin. Ang mga karagdagang tarheta ng kredito na hawak niya. Ang daan patungo sa pondo ng kanyang kumpanya. Ang sasakyang ginagamit niya. Ang tinitirhan nilang unit sa matayog na gusali na binabayaran ng opisina ng aking ama. Lahat ng iyan, putulin mo ngayon din. Sa minutong ito mismo, natahimik saglit sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang mabilis na pagtipa sa isang makina ng pagko-compute. Masusunod, Senyorita, naiintindihan ko po. Sigurado po ba kayong gusto niyong gawin ito ngayon?
Dahil may malaking epekto ito sa negosyo ng inyong asawa at tuluyan siyang babagsak. Buong-buo ang pasya ko, mariin kong sagot. Binibigyan ng matapang na diin ang bawat salita. At isa pa, siguraduhin mo na ang lahat ng tarheta ng bangko na dala niya ngayon ay tuluyang hindi magagamit. Ilagay mo ang katayuan nito bilang nanakaw o nawawala upang hindi ito mapagtibay ng sinumang kahera at hindi siya makapagbayad. Gusto kong maramdaman niya ang matinding kahihiyan na hindi niya makakalimutan habang buhay. Masusunod, senyorita. Sa loob ng 2 minuto, ang lahat ng daan sa pananalapi na nakapangalan kay Eduardo na konektado sa kumpanya ng mga sutanto ay tuluyang mapaparalisa at isasara. Mayroon pa po ba, senyorita? Iyan na muna sa ngayon. Maraming salamat. Tatawag ako muli kapag nakarating na ako sa ligtas na lugar. Pinutol ko ang linya ng tawag. Bahagyang umangat ang gilid ng aking labi upang bumuo ng isang mapait at nanlilisik na ngiti. Muli kong binuksan ang video sa aking telepono. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para manood ng panlalait at paninira, kundi para saksihan ang mga unang segundo ng kanilang matinding pagguho. Sa tabing ng aking telepono, kakatapos lamang itaas ni Eduardo ang kanyang kamay, tinatawag ang tagapagsilbi upang hingin ang listahan ng kanilang babayaran para sa lahat ng inubos nilang mamahaling karne. Bakas pa rin sa mukha niya ang matinding pagmamayabang, tiwala sa sarili, at ang pag-aakalang siya ang hari ng mundo. Inilabas niya ang kanyang mamahaling pitaka na gawa sa balat ng buwaya at maangas na hinugot ang isang itim na tarheta. Ang tarheta na laging ipinagmamalaki niya sa lahat bilang bunga ng kanyang sariling pawis at paghihirap. Wala siyang kamalay-malay na iyon, ay isang karagdagang tarheta lamang na nakakabit sa aking pangunahing kwenta na pinalalagyan ng aking ama ng walang hangganang halaga. O sige, mga kaibigan, magbabayad na tayo. Kumain tayo ng hanggang gusto natin nang hindi tumitingin sa presyo, sabi ni Eduardo sa kamera na may himig ng pagiging milyonaryo. Ipinapakita pa ang itim na tarheta sa mga nanonood. Sumigaw sa tuwa si Cheska habang pumapalakpak. Salamat Kuya Eduardo, ang pinakamagaling at pinakamayaman na pinuno. Lumapit ang tagapagsilbi na may dalang maliit na makinarya para sa pagbabayad at magalang na yumuko. Walang alintanang ipinasok ni Eduardo ang itim na tarheta sa makinarya habang nakangiti sa kamera. Pinigil ko ang aking paghinga, nagbibilang pababa sa aking isipan kasabay ng pagtibok ng aking puso. 3, 2, 1. Sa bidyong iyon, nakita kong biglang kumunot ang noo ng tagapagsilbi. Sinubukan niyang hugutin at ikuskus muli ang tarheta sa makina. Pagkatapos ay inulit niya ulit ngunit tila may mali. Ang mukha ni Eduardo na kanina ay punong-puno ng ngiti ay unti-unting napalitan ng bahagyang pagkalito. Bakit, miss? Sira ba ang makina ninyo? Tanong ni Eduardo na may mataas na tono ng boses. Pilit itinatago ang kaba. Paumanhin, Ginoo. Ngunit hindi po tinatanggap ang inyong tarheta. Nakasulat po rito na ito ay tinanggihan ng inyong bangko. Sagot ng tagapagsilbi nang may sapat na lakas upang marinig ng malinaw sa direktang video. Ano? Hindi maaari iyan. Subukan mo ulit. Sira lang iyang makina mo. Ang limitasyon niyan ay umaabot ng bilyon. Sigaw ni Eduardo na nakakakuha na ng atensyon sa kabilang mesa. Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na walang halong saya, ngunit punong-puno ng pagkapawi ng galit. Maligayang pagtanggap sa iyong panghimagas, mahal kong asawa. Ang pampasaherong bus na aking sinasakyan ay patuloy na bumabagtas sa gitna ng malakas na ulan. Inilalayo ako sa mapait na nakaraan, patungo sa isang kinabukasan, kung saan ako na ang may hawak ng manibela ng aming tadhana. Ang laro ng paghihiganti ay kapag sisimula pa lamang. Pilit na iniabot ni Eduardo ang 2 pang tarheta mula sa kanyang pitaka na nanginginig ang mga kamay. Habang ramdam na ramdam ang mga mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila at ng daan-daang nanonood sa kanyang video. Ngunit nang umilaw muli ng pula ang makina na nagpapahiwatig na wala siyang pera, unti-unting namutla ang kayabangan sa kanyang mukha. Paano niya lulusutan ang bilyon-bilyong halaga ng kahihiyang ito sa harap mismo ng kanyang pamilya at mga taga-suporta? At higit sa lahat, sino ang lalapit upang singilin ang mapait na katotohanang siya ay isa na lamang talunang walang ni isang kusing? Sa loob ng mamahaling kainan, ang hangin ay tila naging napakabigat at nakakasakal para kay Eduardo. Ang mga matang kanina ay nakatingin sa kanya ng may paghanga mula sa kanyang direktang palabas, ay napalitan ng mga mapanuring tingin mula sa mga taong kumakain sa kabilang mesa.
Namumuo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Dumadaloy pababa sa kanyang pisngi na kanina lamang ay namumula sa kayabangan. Pilit niyang ipinapasok ang 2 pang tarheta sa makinarya ng tagapagsilbi, umaasang kahit isa sa mga ito ay gumana at iligtas siya sa matinding kahihiyan. Ngunit ang pulang ilaw ay patuloy na kumikislap, kasabay ng tunog na nagpapahiwatig na walang laman ang kanyang mga kwenta. "Tawagin mo ang tagapamahala ng kainang ito," sigaw ni Eduardo, pilit na pinapataas ang boses upang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Sira ang mga makina ninyo. Imposibleng walang laman ang mga tarhetang iyan. Kaya kong bilhin ang buong kainang ito, pati na ang lahat ng mga nagtatrabaho rito." Lumapit ang isang matikas na lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng maayos at formal na kasuotan. Siya ang punong tagapamahala ng lugar. Nakilala ko siya agad dahil ang kainang ito ay isa sa mga paboritong lugar ng aking ama upang makipagpulong sa mga mahahalagang tao sa negosyo. Ang mga nagtatrabaho rito ay sanay na sanay sa pagharap sa mga tunay na mayayaman at hindi nila palalampasin ang sinumang gumagawa ng eskandalo na nakakaabala sa ibang mga panauhin. "Magandang gabi, Ginoo. May maaari ba akong maitulong?" Tanong ng tagapamahala na may kalmado ngunit may diin na boses. "Sira ang makina ninyo," bulyaw ni Eduardo. "Sinubukan ko ang 3 tarheta ko pero ayaw gumana. Gusto ko nang magbayad. Bakit ninyo pinapahirapan ang mga panauhin ninyo?" Ngumiti ng bahagya ang tagapamahala. Isang ngiting napakagalang ngunit may nakatagong patalim. "Paumanhin, Ginoo. Ngunit kakatapos lamang magbayad ng 2 mesa, gamit ang mismong makinaryang iyan at naging maayos naman ang lahat. Kung ang nakasulat sa tabing ay tinanggihan, ibig sabihin po nito ay ang inyong bangko ang may problema at hindi ang aming makina. Maaari pong ipinasara ang inyong kuwenta o wala na itong sapat na pondo." Nanigas ang panga ni Eduardo. Wala na siyang lusot. Sa takot ni Cheska na lalong masira ang kanyang imahe, dali-dali niyang pinatay ang direktang palabas sa kanyang telepono. Naging madilim ang tabing ng aking telepono, hudyat na tapos na ang palabas. Ngunit hindi ko na kailangan pang makita ang mga susunod na mangyayari, dahil alam na alam ko na ang bawat galaw ng aking asawa. Ayon sa mensaheng natanggap ko mula kay Ginoong Mendoza ilang minuto ang lumipas, may kalakip itong isang larawan na nakuha mula sa nakatagong kamera ng kainan. Sa larawan, makikita si Eduardo na pilit na hinuhubad ang kanyang gintong relo na palagi niyang suot at ipinagmamalaki sa lahat. Iniabot niya ito sa tagapamahala bilang pambayad. Ngunit ang sumunod na mensahe ni Ginoong Mendoza ay nagbigay sa akin ng matinding halakhak. Isang halakhak na puno ng pait ngunit nagbibigay ng labis na ginhawa. Ang tagapamahala ng kainan ay may sapat na kaalaman sa mga mamahaling kagamitan. Agad niyang nakita na ang relong ipinagmamalaki ng asawa ko na nagkakahalaga umano ng milyon-milyong salapi ay isang huwad, isang peking relo na binili lamang sa murang halaga. Sa harap ng maraming tao, sinabihan siya ng tagapamahala na hindi nila tinatanggap ang mga peking gamit bilang pambayad. Ang matinding kahihiyan ay tuluyang dumagan kay Eduardo. Napilitan siyang iwan ang kanyang opisyal na pagkakakilanlan at lumagda sa isang kasulatan ng pagkakautang. Ang biyanan ko naman ay nakatakip ng mukha gamit ang kanyang mamahaling bag. Habang humihikbi, takot na makilala ng mga mayamang ginang sa kabilang mesa na minsan na niyang ipinagmayabang tungkol sa yaman ng kanyang anak. Habang umaandar ang bus sa gitna ng malakas na ulan, hinawakan ko ng mahigpit ang aking anak na himbing sa aking dibdib. "Tingnan mo anak," bulong ko. "Umaani na ang iyong ama ng mga itinanim niyang kasamaan. Wala siyang pera ngayon at ang kanyang huwad na kayamanan ay pinunit sa harap ng maraming tao. Ang bawat pangungutya nila sa aking murang damit at simpleng pamumuhay ay bumalik sa kanila nang higit pa sa inaasahan. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Ang pagkaputol ng mga tarheta ay isang maliit na kurot pa lamang. Ang tunay na bagyo ay naghihintay sa kanila sa kanilang paglalakbay pauwi. Isinandal ko ang aking ulo sa nanginginig na salamin ng bus. Ang hapdi ng hiwa sa aking tiyan ay patuloy na sumasakit, ngunit ang sugat sa aking puso ay unti-unti nang naghihilom. Binuksan ko ang isang espesyal na aplikasyon sa aking telepono. Ito ay nakakonekta sa sistemang pansiguridad ng kumpanya ng aking ama na nakakabit sa lahat ng sasakyang ibinibigay nila, kabilang na ang sasakyang gamit ni Eduardo. Isang nakatagong kagamitan sa pakikinig ang nagpapahintulot sa akin na marinig ang lahat ng nagaganap sa loob ng sasakyang iyon
ng buhay at walang pagkaantala. Ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay dinig na dinig ko. Ngunit ang kaguluhan sa loob nito ay mas nakakabingi kaysa sa kulog at kidlat sa labas. Ano ba itong ginawa mo, Eduardo? Ang matinis at nanginginig na boses ng aking biyenan ang unang bumasag sa katahimikan. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Naroon sa kabilang mesa si Doña Maimuna, ang kaibigan ng kumare ko. Kung ikalat niya sa samahan namin na ang anak kong nagmamalaki sa pagkain ng mamahaling karne ay walang pambayad at nag-iwan pa ng peking relo. Diyos ko, ang sakit sa dibdib. Oo nga kuya, parang awa mo na, nakakahiya. Sumingit ang umiiyak na si Cheska. Napilitan akong burahin ang lahat ng inilagay ko sa pahina ko. Ang dami pa namang nanonood kanina. Dahil sa mga peking tarheta mo at sa huwad mong relo, sira na ang pangalan ko. Ang daming nagtatawa sa akin ngayon sa internet. Magsitigil kayong dalawa. Umalingaw-ngaw ang malakas na bulyaw ni Eduardo. Narinig ko ang malakas na paghampas niya sa manibela ng sasakyan. Ang paghinga niya ay mabigat at hindi pantay. Tila isang taong nawawalan ng hangin. Akala niyo ba hindi ako nahihirapan? Hindi ko maintindihan kung bakit biglang isinara ang lahat ng kwenta ko. Kaninang umaga ay nakapagkarga pa ako ng gasolina. May sumasabotahe sa akin. May naiinggit sa tagumpay ko. Biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Hindi ito pangkaraniwang tunog. Ito ang tunog na itinakda niya para sa mga mahahalagang tao sa negosyo. Magandang gabi, Ginoong Handoko. Nagbago agad ang tono ni Eduardo. Naging matamis at puno ng paggalang. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Napatawag po kayo ng ganitong oras. May maganda po bang balita tungkol sa karagdagang pondo? Si Ginoong Handoko ay isa sa mga pinakamalaking namumuhunan sa kumpanya ni Eduardo. Ang hindi alam ng aking asawa, si Ginoong Handoko ay tauhan lamang ng aking ama na inutusang magpasok ng pera sa kumpanya upang magmukhang matagumpay ang negosyo ng kanyang manugang. Napakalamig at walang emosyon ang boses ni Ginoong Handoko na narinig ko sa kabilang linya. Tumawag ako, Ginoong Eduardo, upang ipaalam sa iyo na binabawi na namin ang lahat ng aming ipinuhunang salapi sa iyong kumpanya. Epektibo ito sa oras ding ito. Ipinadala ko na ang opisyal na sulat sa iyong opisina. Ano? Napatid ang hininga ni Eduardo. Narinig ko ang biglaang pagpreno ng sasakyan, kasunod ang pagtili ni Rosa at Cheska dahil sa gulat. Pero bakit po? Tumatakbo na ang proyekto natin. Kailangan namin ng pondong iyon para sa susunod na buwan. Kapag binawi ninyo iyon, tuluyang babagsak ang kumpanya. Hindi ko na problema iyon. Sagot ni Ginoong Handoko nang may diin. Lumabas sa aming pagsusuri na napakalaki ng panganib ng iyong pamamalakad. Bukod pa rito, ang pinakamalaking taong sumusuporta at nagbibigay ng garantiya sa iyo, si Ginoong Sutanto, ay formal nang nag-alis ng kanyang pangalan at tulong. Magandang gabi sa iyo. Naputol ang linya. Ginoong Handoko, huwag po ninyong gawin ito. Sigaw ni Eduardo sa kanyang teleponong wala nang sumasagot. Anong nangyari, Eduardo? Bakit aatras ang namumuhunan? Umiiyak na tanong ng aking biyenan. Paano na ang pambayad sa hulugan ng bahay ko? Paano na ang buwanang padala mo sa akin? Bago pa man makasagot si Eduardo, tumunog muli ang kanyang telepono. Mula ito sa kanyang opisina. Ano na naman? Asik ni Eduardo pagkasagot ng tawag. Ginoo, masamang balita po. Nanginginig at umiiyak ang boses ng kanyang kalihim, dinig na dinig sa buong sasakyan. Pinasok po ng mga tao mula sa kawanihan ng buwis at ng kumpanyang nagpapaupa ang ating opisina. Kinukuha nila ang mga makina at lahat ng gamit natin. Sabi nila may malaki tayong utang sa buwis at 6 na buwan na tayong hindi nakakapagbayad ng upa sa gusali. Nasaan po kayo? Hinahanap nila kayo at may kasama silang mga pulis. Sabihin mo sa kanila na maghintay. Ako ang pinuno ng kumpanyang iyan, ako ang sasagot. Sigaw ni Eduardo na tuluyan nang nawawalan ng sariling pag-iisip. Hindi na po kayo ang pinuno, Ginoo. Humahagulgol na sagot ng kalihim. Tinanggal na po kayo ng mga may-ari ng kumpanya 10 minuto ang nakakalipas. Inalis na rin nila ang pangalan ninyo sa lahat ng papeles. Wala na po kayong kapangyarihan ngayon. Narinig ko ang pagbagsak ng telepono mula sa kamay ni Eduardo. Tumama ito sa matigas na bahagi ng sasakyan. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang loob ng sasakyan. Tanging ang paghampas ng malakas na ulan at ang paputol-putol na paghinga ni Eduardo ang maririnig. Tila nauubusan ng hangin ang maluwag at marangyang sasakyan
Napilit nilang ipinagkait sa akin. Hindi ito totoo. Mahinang bulong ni Eduardo. Nanaginip lang ako. Imposibleng mawala ang lahat sa loob lamang ng isang gabi. Eduardo, magsalita ka. Anong ibig sabihin ng hindi ka na pinuno? Paano na tayo? Yugyog ng aking biyenan sa balikat ng kanyang anak. Tumahimik ka, inay! Sumabog ang galit ni Eduardo. Ang boses niya ay paos at puno ng luha. Bagsak na tayo! Wala na tayong pera. Umalis na ang mga namumuhunan. Kinuha na ang opisina. Tinanggal na ako sa trabaho. Wala na tayong natira, kahit isang kusing. Bagsak? Tumili si Cheska na parang kinakatay na hayop. Paano na ang bakasyon ko sa susunod na linggo? Nakapangako na ako sa mga kaibigan ko. Baliw ka ba, kuya? Hindi pwedeng hindi matuloy iyon. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Bakasyon pa rin ang iniisip mo? At tumawa ng malakas si Eduardo, isang halakhak ng taong tuluyan ng nasiraan ng bait. Hindi nga natin alam kung may makakain pa tayo bukas, Cheska. Putol ang lahat ng tarheta. Siguradong isinara na rin ang mga kuwenta ko sa bangko. At ang sasakyang ito ay nakapangalan sa kumpanya. Anumang oras ay kukunin na rin ito sa atin. Napapikit ako at ninamnam ang bawat salita ng kanilang paghihirap. Ganyan karupok ang pundasyon ng kanilang kayabangan. Nagtayo sila ng kastilyo sa ibabaw ng buhangin, umaasa sa yaman at kapangyarihang hindi naman sa kanila, habang tinatapakan ang nag-iisang taong nagbigay sa kanila ng lahat ng iyon. Biglang natigilan si Eduardo. Nagsalita siyang mag-isa, tila isang taong nagising mula sa matinding pagkatulog. Sandali, sabi ni Ginoong Handoko kanina. Ang pangunahing taong nagbibigay ng garantiya sa kumpanya ay umatras na, si Ginoong Sutanto. Katahimikan muli. Ang utak ni Eduardo na matagal nang naging mapurol dahil sa labis na kayabangan ay nagsimula ng gumana upang pagdugtungin ang mga pangyayari. Sutanto, bulong niya, inuulit ang pangalan, kumpanya ng mga Sutanto, Olivia. Anong pinagsasasabi mo, Eduardo? Tanong ng naguguluhang si Rosa. Anong kinalaman ng asawa mong ulila at mahirap sa mayamang pamilya ng mga Sutanto? Magkapareho lang siguro sila ng apelido. Imposible naman iyan. Hindi ito nagkataon lang, inay. Tumaas ang boses ni Eduardo, ngunit ngayon ay puno ito ng matinding takot. Sa loob ng 2 taon, palagi akong nakakakuha ng malalaking proyekto ng walang kahirap-hirap. Madaling naaaprubahan ang mga papeles ko. Palaging pumapasok ang malaking pera. Akala ko dahil magaling ako. Pero sa tuwing may problema ang kumpanya, laging sinasabi ni Olivia na ipagdarasal niya ako. At kinabukasan ay ayos na agad ang lahat. Olivia. Ang buong pangalan niya ay Olivia Sutanto, panginginig na sambit ni Cheska. Ganyan ang nakasulat sa papeles niya. Pero hindi natin binigyan ng pansin dahil akala natin ay karaniwang pangalan lang ito. Ibig mo bang sabihin, si Ate Olivia ay kasapi ng mayamang pamilya ng Sutanto na nagmamay-ari ng mga naglalakihang gusali sa syudad? Ang may-ari ng mamahaling kainan kung saan tayo nagpunta kanina? At sigurado akong nagsumbong na siya sa kanyang ama. Hinampas muli ni Eduardo ang manibela, mas mahina ngayon ngunit puno ng pagsisisi at panghihinayang. Itinapon ko siya sa ulan. Binato ko siya ng 50 piso. Pinapasakay ko siya ng bus kahit kakatapos niya lang manganak. Ipinanganak niya ang apo ng mga Sutanto. Patay tayo, sumisinghap na sabi ni Rosa. Ang matinis at mayabang niyang boses ay naglaho ng parang bula, napalitan ng boses ng isang matandang takot na takot sa sariling multo. Kung totoo ngang anak siya ng mga Sutanto, tapos ang maliligayang araw natin, napakamakapangyarihan ng pamilyang iyon. Kaya nila tayong ipaligpit ng walang nakakaalam. Narinig ko ang hagulgol ng aking biyenan at ang pag-iyak sa takot ni Cheska. Nanahimik na lamang si Eduardo. Naiisip ko ang mukha niyang kasing puti ng papel habang nakatitig sa basang kalsada. Ngayon lang niya napagtanto na sipain niya palabas ng buhay niya ang mismong gintong nagpapakain sa kanya. Ngayon lang niya naintindihan na ginising niya ang isang natutulog na halimaw. Pinatay ko ang aplikasyon. Sapat na ang narinig ko. Kasalukuyan silang patungo sa inuupahang unit sa isang sikat at marangyang gusali. Iniisip nila na kahit papaano ay mayroon pa silang masisilungan at matutulugan sa gabing ito. Nakakaawa. Hindi nila alam na ang sasalubong sa kanila sa ibaba ng gusaling iyon ay isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa mga tinanggihang tarheta at nawalang negosyo. Ano kaya ang gagawin nila kapag nakita nilang ang lahat ng kanilang mamahaling gamit
ay nakakalat na sa kalsada at wala na silang puwang sa mundong dati nilang pinaghaharian. Ako ay komportableng nakasandal sa malambot na upuan ng mamahaling sasakyan na ipinadala ng aking ama upang sunduin ako. Napakatahimik at payapa sa loob ng sasakyang ito. Ang pakiramdam ay ibang-iba sa matinding kaguluhang naranasan ko sa loob ng siksikang pampasaherong bus kanina. Ang aking personal na tsuper, si Mang Cardo, ay maingat at banayad na nagmamaneho sa gitna ng matinding trapiko sa Maynila na pinalala pa ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Sa aking mga kamay ay isang malapad na tabing na nagpapakita ng kuha mula sa mga kamera ng seguridad. Oo, hindi pa tapos ang laro. Wala akong palalampasin ni isang segundo ng kanilang nakakahihiyang pagbagsak. Dahil sa galing at talino ni Ginoong Mendoza, nagawa niyang makapasok sa sistema ng kamera sa ibaba ng gusali ng kanilang tinitirhan sa isang tanyag at mayamang lugar sa Taguig. Ang inuupahan nilang unit na palagi nilang ipinagmamalaki sa lahat ay palihim na binabayaran ng kumpanya ng aking ama na hindi man lang nalalaman o inalam ng asawa ko. Sa pamamagitan ng malinaw na palabas na ito, ako ang nag-iisang manonood ng isang makatotohanang dula na nagbibigay sa akin ng labis na kasiyahan. Ipinapakita sa tabing ang maluwag na pangunahing bulwagan sa ibaba ng gusali. Ang sahig nito ay gawa sa pinakamamahaling bato na nanggaling pa sa ibang bansa at kumikislap sa ilalim ng naglalakihang ilaw na kristal. Dati-rati, naglalakad si Eduardo rito nang nakataas ang noo, binabati ang mga guwardiya ng may pagmamayabang na tila ba siya ang may-ari ng buong gusali. Ngunit ngayong gabi, ang tanawin ay napakalayo sa dati nilang kinagawian. Huminto ang maitim na sasakyan ni Eduardo sa tapat mismo ng salaming pinto ng bulwagan. Mula sa kamera, nakita ko ang halatang paninigas ng kanyang katawan nang bumaba siya ng sasakyan. Hindi siya agad pumasok. Tumayo siya sandali sa gilid ng pinto, hinilot ang kanyang mukha, nang madiin, tila iniipon ang natitirang tapang sa kanyang dibdib upang harapin kung anuman ang naghihintay sa loob. Patuloy pa rin ang pag-ambon, kaya ang kanyang mamahaling polo na kanina ay gusot-gusot na, ay lalong nagmukhang kaawa-awa at madumi. Bumaba ang aking biyanan na si Rosa mula sa kabilang pinto ng sasakyan. Ang mukha niya na kanina ay kumikinang dahil sa mamahaling pagpapaganda, ay ngayon ay luyos at namumugto. Ang itim na pampaganda sa kanyang mga mata ay kumalat at umagos pababa sa kanyang pisngi. Nagmukha siyang isang ligaw na kaluluwa na nawawalan ng pag-asa. Sumunod na bumaba si Cheska. Nakatutok pa rin sa kanyang telepono. Marahil ay pilit na binubura ang mga masasakit na salita ng mga taong nag-iwan ng masasamang komento kanina. Naglakad silang tatlo papasok. Tumaas ang lakas ng tunog sa aking hawak na kagamitan upang marinig ko ng buong linaw ang usapan mula sa maliit na mikropono ng gusali. Lumapit si Eduardo sa kusang bumubukas na pinto na naghihiwalay sa pampublikong lugar at sa pribadong sakayan pataas. Naglabas siya ng isang tarheta mula sa kanyang pitaka at idinikit ito sa makina. Tumunog ito at umilaw ng pula. Hindi bumukas ang bakal na harang. Kumunot ang noo ni Eduardo. Inulit niya itong idikit. Mas madiin ngayon. Pulang ilaw ulit. Walang hiya. Asik ni Eduardo ng malakas. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na bulwagan. Bakit ba lahat ng makina ngayon ay kalaban ko? Wala na bang gagana ng tama sa araw na ito? Bakit na naman ba, Eduardo? Tanong ni Rosa na may himig ng matinding pagod at pagkaubos ng pasensya. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa malambot na upuan sa gilid ng pasilyo. Pagod na ako. Gusto ko nang maligo ng maligamgam na tubig, magpalit ng damit, at matulog. Huwag mong sabihing pati ang sakayan pataas ay sira rin sa gusaling ito na napakamahal ng singil. Hindi ito sira, inay. Hindi lang mabasa ang tarheta ko, sagot ni Eduardo na nagsisimula ng kabahan at manginig ang boses. Ikinuskos niya ang tarheta sa kanyang pantalon. Umaasang baka maalikabok lang ito, saka idinikit muli ng mas mabilis. Bigla na naman itong tumanggi at tumunog ng malakas. Lumapit ang isang guwardiya na nakabantay malapit sa pinto. Dati ay palagi itong sumasaludo at nagbubukas ng pinto para kay Eduardo. Ngunit ngayon, ang tingin nito ay malamig, tuwid, at walang anumang bakas ng paggalang. Sa likod ng guwardiya ay lumitaw ang isang taong kilalang-kilala ni Eduardo. Si Ginoong Enriquez, ang pinunong tagapamahala ng buong gusali. Magandang gabi, Ginoong Eduardo. Bati nito ng walang pamilyar at mainit na ngiti na palagi nitong ibinibigay kapag inabutan siya ng malaking pabuya noon. Magandang gabi, Ginoong Enriquez. Mabuti at nandito kayo.
Pilit nang ngumiti si Eduardo kahit halatang kinakabahan at pinagpapawisan ng malamig. Mukhang may sira ang tarheta ko o ang makina ninyo. Pwede bang buksan ninyo muna ng mano-mano para makapunta na kami sa aming unit? Pagod na kami galing sa labas at gusto na naming magpahinga. Hindi gumalaw si Ginoong Enriquez para buksan ang pinto o utusan ang guwardiya. Sa halip, inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa likuran at tumayo ng tuwid. Isang kilos na laging nagpapahiwatig ng masamang balita. Paumanhin, Ginoong Eduardo, hindi sira ang inyong tarheta. Ang inyong karapatang pumasok at gumamit ng pasilidad sa gusaling ito ay tuluyan na naming inalis simula 8:00 ng gabi kanina. Napanganga si Eduardo. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila umurong ang kanyang dila. Anong ibig ninyong sabihin? Inalis? Naninirahan ako rito. Nagbabayad ako ng malaking halaga buwan-buwan para sa serbisyo ninyo. Paano ninyo aalisin ang karapatan ko sa sarili kong tinitirhan? Iyan nga po ang problema natin. Naglabas ng isang maliit na makina si Ginoong Enriquez at iniharap ang listahan dito upang makita ng asawa ko. Batay sa aming talaan, ang unit na inyong inuupahan, ang unit 35.B ay 6 na buwan nang hindi nababayaran. Sa loob ng panahong iyon, ang kumpanyang nagbigay ng garantiya sa inyo ang nagbabayad ng mga multa at nakikiusap, kaya nanahimik lamang kami at hinayaan kayong manatili. Ngunit kaninang hapon, nakatanggap kami ng opisyal na sulat mula sa kumpanya ng mga sutanto na binabawi na nila ang lahat ng garantiya at pinapawalang bisa ang kontrata ng pag-uupa sa ilalim ng inyong pangalan. Kumabog ang dibdib ko nang marinig ang pangalan ng kumpanya ng aking ama mula sa bibig ng tagapamahala. Nakita ko ang mukha ni Eduardo na naging kasing puti ng papel. Tila nang hina ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang matumba kung hindi siya nakakapit sa gilid ng makina. Sandali lang, nanginginig at nauutal na sabi ni Eduardo. 6 na buwan, pero ang bayad sa upa ay palaging kinukuha ng automatiko sa kuwenta ng aking asawa. Ang asawa ko ang nag-aayos ng lahat ng bayarin dito. Wala po akong alam sa problema ng inyong pamilya o mag-asawa. Ang tanging alam ko lang ay walang pumasok na pondo sa aming tanggapan at tinapos na ng kumpanyang nagbibigay ng garantiya ang kontrata ayon sa tamang proseso ng batas. Dahil tinapos na nila ito ng biglaan at wala kayong kakayahang magbayad ng mga naiwang utang, kailangan ninyong lisanin ang inyong tinitirhan sa oras ding ito. Wala na kayong karapatang umakyat. Lisanin? Tumili si Rosa. Tumayo siya mula sa malambot na upuan, nanlalaki ang mga mata at namumula ang mukha sa galit. Anong ibig mong sabihin? Palalayasin niyo kami ngayong gabi ng ganito-ganito na lang? Hoy! Kilala mo ba ang anak ko? Isa siyang pinuno ng kumpanya. Mayaman siya at maraming kakilala. Huwag kayong magkamaling bastusin kami dahil kaya naming ipasara itong gusali ninyo. Tinitigan ni Ginoong Enriquez si Rosa ng isang tingin na puno ng awa, pagkabagot at pangungutya. Ginang, kahit pinuno pa siya o hindi, walang silbi iyan dito kung hindi siya nakakapagbayad ng upa. Ang patakaran ay patakaran. At paumanhin po, ngunit ginawa na namin ang pagpapalabas ng inyong mga gamit upang malinis ang unit para sa susunod na uupa. Itinuro ni Ginoong Enriquez ang isang madilim na sulok ng bulwagan malapit sa pinto ng labasan kung saan inilalagay ang mga itinatapon na basura. Naroon ang higit sa 10 lumang karton na magkakapatong. Mga gusgusing karton ng sikat na pansit kanton at murang sabong panlaba na madalas gamitin sa mga palengke. Sa loob ng mga iyon ay nakasiksik at nakalabas ang kanilang mga mamahaling damit, ang mga sapatos ni Eduardo na ipinagmamalaki niya, at ang mga bag ni Cheska na inutang pa. Ang bunton ng mga basura nilang ito ay lubhang hindi nababagay sa karangyaan ng lugar na iyon. Wala na silang mauuwian at wala silang pera. Tila tinakasan na sila ng buong mundo. Sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa at nilalamig, tila ba nawalan ng saysay ang kanilang pagkatao. Saan sila pupunta ngayon upang maghanap ng matutulugan at maisasalba ang kanilang mga sarili mula sa matinding kahihiyan? Lalapit ba sila sa mga taong tinapakan nila noon upang magmakaawa? O tuluyan ba silang lalamunin ng gabing walang awang nagpaparusa sa kanilang mga kasalanan? Hindi pa rin tumitigil ang malakas na pagbuhos ng ulan nang tuluyang makarating ang sinasakyan kong mamahaling sasakyan sa tapat ng malawak na tahanan ng aking mga magulang. Ito ay matatagpuan sa isang napakapribado at bantay saradong pamayanan sa syudad ng Makati,
kung saan tanging ang mga pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya lamang ang nakatira. Ang bahay na ito, o mas tamang tawaging isang palasyo dahil sa lawak at ganda nito, ay nakatayo sa mahigit 2,000 metro kwadradong lupain. Ang matataas na pader nito na may mga detalyadong ukit at matatalim na bakal sa ibabaw ay tila naghihiwalay sa aming tahimik na mundo at sa magulo, mapait na buhay na kakatapos ko lamang takasan sa labas. Pumasok ang aming sasakyan sa gilid na tarangkahan upang hindi na makakuha ng atensyon mula sa kalsada. Nang huminto ang sasakyan, agad na nagbukas ang pinto ng aming bahay at sinalubong ako ng mga pamilyar at tapat na mukha ng aming mga kasambahay. Nanguna rito si Manang Yoli, ang punong tagapag-alaga ng aming pamilya na nagpalaki na sa akin mula pa noong ako ay munting bata. Napatakip siya sa kanyang bibig at tuluyang napaiyak nang makita ang aking kaawa-awang suot. Isang gusgusin at basang-basang duster mula sa pagamutan, nanginginig sa lamig at yakap-yakap ang isang sanggol. Diyos ko, Senyorita Olivia, anong ginawa nila sa inyo? Umiiyak na tanong ni Manang Yoli, habang maingat na kinukuha ang aking anak upang dalhin sa inihandang mainit na silid para sa sanggol. Wala na iyon, Manang. Ligtas na kami ngayon, sagot ko habang tipid na ngumiti. Ramdam ang labis na pagod sa aking mga buto. Inalalaya nila ako papasok sa aking napakalawak na silid na 2 taon kong hindi inuwian. Walang nagbago rito. Ang malaking kama, ang malalambot na unan, at ang amoy ng mamahaling pabango na nakakalat sa hangin ay nagpaalala sa akin kung sino talaga ako. Pumasok ako sa banyo at nagbabad sa mainit na tubig sa loob ng malaking paliguan. Ang init nito ay tila unti-unting humugas hindi lamang sa dumi at putik ng kalsada, kundi pati na rin sa lahat ng pasakit, pang-aalipusta at pagdurusa na ibinigay sa akin ng pamilyang iyon. Bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking balat ay nagbubura sa alaala ng mahina at sunod-sunurang asawa na nakilala ni Eduardo. Matapos maligo at gamutin ng aming personal na doktor ang aking tahi upang makasigurong walang masamang nangyari dito dahil sa aking paglalakad, nagsimula ang aking pagbabago. Pumasok ang mga pinagkakatiwalaang tagapag-ayos ng aking ina. Inayusan nila ang aking buhok, pinatuyo ito ng maayos at inilugay na tila isang itim na seda na bumabagsak sa aking mga balikat. Nilagyan nila ng manipis, ngunit matapang na pampaganda ang aking mukha upang itago ang pamumutla at bigyang diin ang matalim na tingin ng aking mga mata. Isinuot ko ang isang mahaba at kumikinang na bestida na gawa sa pinakamahal na tela na kulay ginto. Pinarisan ito ng mga alahas na hindi man lang maiisip ni Eduardo na totoo at nag-exist sa mundong ito. Nang humarap ako sa malaking salamin, wala na ang kaawa-awang si Olivia. Ang babaeng nakatayo roon ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sutanto. Isang reyna na handa nang ibagsak ang hatol sa mga nagkasala. Samantala, habang ako ay nag-aayos, patuloy na nagbibigay ng ulat si Ginoong Mendoza sa pamamagitan ng pantawag sa aking silid. Ayon sa kanyang mga tauhan na nakabantay, ang 3 basang sisiw na pinalayas sa kanilang unit ay walang mapuntahan. Wala silang dalang salapi dahil nakasara ang lahat ng kwenta ni Eduardo. Napilitan silang maglakad sa gitna ng baha at ulan hanggang sa makakita sila ng isang maingay at karag-karag na tricycle. Nagmakaawa pa umano si Eduardo sa tsuper na isakay sila at ipinangakong magbabayad pagdating sa pupuntahan. Naiwan ang kanilang mga basurang karton na naglalaman ng kanilang mga damit sa gilid ng kalsada dahil hindi na ito kasya sa maliit at kinakalawang na sasakyan. Nanginginig sa lamig ang buong katawan ni Rosa habang yakap ang sarili sa loob ng makipot na upuan, at si Cheska ay walang tigil sa pag-iyak at pagmumura dahil tuluyan ng nasira ang kanyang sapatos na nabasa ng baha. Saan sila patungo, Ginoong Mendoza? Tanong ko habang pinagmamasdan ng aking mga kuko na nililinis ng aking tagapag-ayos. Papunta po sila riyan, senyorita, sa mismong tahanan ninyo. Marahil ay naisip ng asawa ninyo ang nabanggit ninyo noon na mayroon kayong tiyahin na namamasukan bilang utusan sa inyong pamamahay at susubukan nilang makihingi ng tulong o makitulog man lang sa silid ng mga kasambahay, sagot ng matandang katiwala. Napangiti ako ng matamis ngunit nakakakilabot. Tamang-tama, papasukin niyo ba sila sa loob ng ating bakuran? Wag muna, sagot ko. Hayaan mo silang maghintay sa labas ng malaking tarangkahan. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng gabi hanggang sa manigas ang kanilang mga buto. Ipaalam mo sa akin kapag nasa labas na sila. Ilang minuto ang lumipas.
Nakarating na ang maingay na tricycle sa tapat ng naglalakihang gintong tarangkahan ng aming tahanan. Mula sa kamera ng seguridad na nakakabit sa aking tabing, nakita ko silang bumaba. Basang-basa, marumi, at nanginginig. Tumingala si Eduardo sa matataas na pader, manghang-mangha at puno ng kaba. Ang kayabangan sa kanyang dibdib ay napalitan ng labis na pagliliit sa sarili nang makita ang karangyaan ng bahay na nasa kanyang harapan. Nagtalo pa sila ng tsuper dahil wala siyang maibayad, kaya napilitan siyang ibigay ang kanyang mamahaling sinturon na gawa sa balat ng ahas, kapalit ng pamasahe, na malugod namang tinanggap ng tsuper bago ito mabilis na umalis. Pinindot ni Eduardo ang pantawag sa gilid ng malaking pinto na gawa sa bakal. Nagsalita ang aming guwardiya mula sa loob at nagtanong kung sino sila. Nangangatog ang boses ni Eduardo na nagpakilala at nagtanong kung maaari ba nilang makausap ang tiyahin ni Olivia na nagtatrabaho roon. Sumagot ang guwardiya na maghintay sila, ngunit hindi na ito muling sumagot pa. Sa labas, sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan at malamig na hangin, nakatayo ang 3 taong dati ay nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak. Si Rosa ay napaupo na sa basang simento. Yakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak at nagrereklamo sa sakit ng kanyang likod. Si Cheska ay nakasandal sa malamig na pader, nakatulala at sinisisi ang kanyang kapatid sa lahat ng kamalasang nangyayari sa kanila. Si Eduardo naman ay pabalik-balik sa paglalakad, paminsan-minsan ay sumisilip sa siwang ng tarangkahan, umaasang may magbubukas nito para iligtas sila. Pinaghintay ko sila ng 30 minuto. Kalahating oras ng pagdurusa na katumbas ng pagpapabayaan nila sa akin sa sakayan ng bus. Nang makita kong halos mamanhid na sila sa lamig, nag-utos ako. Ilabas ninyo ang aking sasakyan. Ako mismo ang sasalubong sa aking mga panauhin. Sumakay ako sa likurang bahagi ng isang napakamamahaling sasakyan, isang kotseng kulay puti na ginagamit lamang ng mga hari at reyna sa Europa. Ang loob nito ay napakainit at komportable. Dahan-dahang umandar ang sasakyan mula sa aming garahe, patungo sa pangunahing tarangkahan. Sa paglabas ng aming sasakyan, kasabay nito ang dahan-dahang pagbubukas ng mabibigat na bakal na pinto ng aming tahanan. Narinig ng 3 ang tunog ng makina ng tarangkahan, kaya agad silang napatayo. Umaliwalas ang kanilang mga mukha, lalo na si Eduardo. Inakala nilang papapasukin sila upang bigyan ng mainit na kape, tuyong damit, at matutulugan sa silid ng mga utusan. Handang-handa na silang ibaba ang kanilang natitirang dignidad para lamang makasilong. Ngunit sa halip na guwardiya o kasambahay ang sumalubong sa kanila, isang nakakabulag na liwanag mula sa ilaw ng aking papalapit na sasakyan ang tumama sa kanilang mga mukha. Napapikit sila at napatakip ng kamay dahil sa silaw. Unti-unting huminto ang malaki at kumikinang na sasakyan sa mismong harapan nila. Ang ugong ng makina nito ay napakatahimik, isang tunog ng tunay na kapangyarihan at yaman na nagpakaba ng husto sa dibdib ni Eduardo. Nanlaki ang mga mata nilang 3. Wala silang karanasang makakita ng ganitong klaseng sasakyan ng malapitan. Napaatras si Rosa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Si Cheska ay napanganga at nakalimutan ng pag-iyak. Si Eduardo ay nakatayo na parang tuod, hindi makahinga, at pilit na inaalam kung sino ang nakasakay sa loob. Iniisip siguro niyang nagkamali sila ng napuntahang bahay at baka pagbabarilin sila ng may-ari dahil sa kanilang hitsura. Dahan-dahang bumaba ang madilim na salamin sa likurang bahagi ng sasakyan. Walang anumang ingay na narinig mula rito. At nang tuluyan nang bumaba ang salamin, tumambad sa kanila ang isang tanawin na tuluyang bumasak sa kanilang natitirang katinuan. Nakaupo ako ng tuwid at mahinhin. Ang gintong ilaw sa loob ng sasakyan ay tumatama sa aking mukha at sa mga diamanteng suot ko sa aking leeg at tainga. Wala nang bakas ng luha o sakit sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay isang malamig at walang pusong pagtingin sa mga taong nasa labas na basang-basa ng ulan. Bumagsak ang panga ni Eduardo. Tila umurong ang kanyang dila at nawalan siya ng kakayahang magsalita. Ang mga tuhod niya ay nanginig ng matindi hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa basang semento. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin, hindi makapaniwala na ang babaeng itinapon niya tulad ng isang basura kaninang hapon ay ang babaeng nakaupo sa loob ng pinakamagagarang sasakyan sa harap ng pinakamalaking palasyo sa syudad. Oh, Olivia? Nanginginig na lumabas ang pangalan ko mula sa bibig ni Eduardo. Kasabay ng tuluyang pagbagsak ni Rosa sa kalsada, matapos mahimatay dahil sa matinding gulat. Magandang gabi, Eduardo. Bati ko na may napakalamig at nanunuot na boses. Kamusta ang paglalakad ninyo sa ulan?
Tinitigan ako ni Eduardo ng may halo-halong takot, pagsisisi, at pagkalito. Unti-unting pumapasok sa kanyang utak ang katotohanan na ang asawang inalipusta niya sa loob ng 2 taon ang siya palang may hawak ng susi sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan na pinapangarap niya. Ngayong nasa harapan niya na ang buong katotohanan na tuluyang wawasak sa kanyang kinabukasan, paano siya magmamakaawa para sa kanyang buhay kung alam niyang wala nang natitirang awa sa aking puso para sa kanilang tatlo? Tinitigan ako ni Eduardo ng may halo-halong takot, pagsisisi, at pagkalito. Unti-unting pumapasok sa kanyang utak ang katotohanan na ang asawang inalipusta niya sa loob ng 2 taon, ang siya palang may hawak ng susi sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan na pinapangarap niya. Ngayong nasa harapan niya na ang buong katotohanan na tuluyang wawasak sa kanyang kinabukasan, naramdaman niya ang labis na panginginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi ko sila hinayaang maghintay nang matagal sa labas ng tarangkahan na parang mga pulubi. Hindi dahil sa naawa ako, kundi dahil may isang huling kabanata pa na kailangang tapusin sa harap ng aking ama. Sa pamamagitan ng isang utos sa aking mga tauhan, binuksan ng mga guwardiya ang maliit na pinto sa gilid at dinala sina Eduardo, Rosa, at Cheska sa loob ng aming malawak na bakuran. Naghihintay ako sa pangunahing bulwagan ng aming mansyon. Ang silid na ito ang puso ng karangyaan ng aming pamilya. Ang kisame nito ay umaabot ng 6 na metro ang taas. May mga nakaguhit na larawan na maihahalin tulad sa mga lumang palasyo sa ibang bansa. Ang malaking ilaw na gawa sa kristal ay nakasabit sa gitna, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Ang sahig ay gawa sa puting bato na malamig, ngunit nagbibigay ng pakiramdam ng labis na kapangyarihan. Nakaupo ako sa isang upuang balat na kulay pula. Nakadekwatro ang mga binti ng may buong pagmamalaki. Sa aking tabi ay nakatayo ang aking ama, si Don Roberto Sutanto. Ang taong nakilala lamang ni Eduardo bilang isang malayo at estrangherong negosyante na nagbibigay ng pondo sa kanyang kumpanya. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang 3 basang sisiw, nanginginig at marumi, na may mga hakbang na puno ng pag-aalinlangan. Mukha silang napakaliit at walang halaga sa loob ng napakalaking silid na ito. Tumutulo ang tubig mula sa kanilang mga damit. Dinudumihan ang maputing sahig na marahil ay mas mahal pa sa kabuuang kinita ni Eduardo sa buong buhay niya. "Huwag kayong uupo." Umalingaw-ngaw ang malalim at mabagsik na boses ng aking ama nang makitang akmang uupo si Rosa sa mamahaling upuan. "Ayaw kong masira ng inyong maruming pawis at tubig ulan ng upuang iyan." Napatalon si Rosa sa gulat at napatayo ng tuwid habang nanginginig. Namumutla ang kanyang mukha at nangingitim ang kanyang mga labi sa lamig. Nakatayo naman si Cheska sa likod ng kanyang ina. Yakap-yakap ang sarili habang palihim na nililibot ng paningin ang buong silid ng may takot at pagkamangha. Humakbang pasulong si Eduardo. Mapula ang mga mata at nakadikit ang basang buhok sa kanyang noo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking ama. "Don Roberto." Basag at paos na boses ni Eduardo. "Kung gayon, totoo po na kayo ang tunay na ama ni Olivia? At kayo rin po ang may-ari ng kumpanyang bumubuhay sa pamilya namin sa loob ng 2 taon?" Nanghina ang mga tuhod ni Eduardo. Tuluyan siyang napaluhod sa matigas na sahig. Ang katotohanang iyon ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Ang lalaking palagi niyang minamaliit sa kanyang isipan, ang inakala niyang tagapamagitan lamang, ay siya palang hari sa likod ng lahat ng karangyaan niya sa buhay. "Patawarin niyo po ako," nauutal na pagmamakaawa ni Eduardo. Humalo ang kanyang mga luha sa patak ng ulan sa kanyang mukha. "Wala po talaga akong alam. Sumpaman po, kung nalaman ko lang na anak ninyo si Olivia, hindi ko po sana ginawa ang mga iyon." "Hindi mo sana ano?" Putol ko ng may napakalamig na tono. Ibinaba ko ang hawak kong tsaa na lumikha ng matinis na tunog sa tahimik na silid. "Hindi mo sana ako tratuhin na parang basura? Hindi ka sana magtaksil at maglustay ng pera? O hindi mo sana ako papasakayin ng bus sa gitna ng bagyo habang kakatapos ko lang operahan?" Tumingala si Eduardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, isang nakakadiring paningin. "Olivia, mahal ko, nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng emosyon kanina. Sobrang dami ko kasing iniisip sa negosyo. Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba? 2 taon tayong nagsama. Alalahanin mo naman ang mga masasayang araw natin." "Aling masasayang araw, Eduardo?" Tanong ko nang walang kaemo-emosyon. "Ang mga araw ba na nilalait mo ang mga niluluto ko?
Ang mga araw ba na itinatapon ng ina mo ang mga damit ko dahil mukha raw akong probinsyana? O ang mga araw na ninanakaw ng kapatid mo ang pera natin na pambili ng pagkain para lang ipambili niya ng mga pampaganda? Napasinghap si Cheska nang marinig ang kanyang pangalan. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ate Olivia, hindi ko naman po sinasadya ang mga iyon. Manahimik ka! Sigaw ng aking ama. Ang dagundong ng kanyang boses ay nagpatigil kay Cheska at napayuko na lamang ito sa takot. Humakbang pasulong ang aking ama at tumayo sa mismong harapan ni Eduardo na nakaluhod pa rin. Inihagis ng aking ama ang isang makapal na lalagyan ng mga papeles sa harapan ni Eduardo. Nagkalat ang mga nilalaman nito, mga katibayan ng paglipat ng pera, mga titulo ng lupa at mga resibo mula sa mga tarheta ng bangko. 2 taon, galit na sabi ng aking ama. 2 taon akong nanahimik habang pinapanood kitang alipustahin ang nag-iisa kong anak. Binigyan kita ng puhunan, binigyan kita ng titirhan, sasakyan, at mga kakilala. Umasa ako na sa pamamagitan ng lahat ng iyan, ay mamahalin at igagalang mo ang anak ko. Pero anong iginanti mo? Naging isa kang mapagmataas na linta. Biglang humagulgol ng malakas si Rosa. Natauhan siya na katapusan na ng kanyang maligayang buhay. Lumabas ang kanyang likas na pagiging sakim at ginawa ang pinaka nakakahihiyang bagay. Gumapang siya palapit sa aking mga paa. Olivia, anak, patawarin mo ako. Pilit niyang inaabot ang laylayan ng aking damit, gamit ang kanyang nanginginig at basang mga kamay. Inilayo ko ang aking mga paa. Nandidiri ako. Patawarin mo ang inay. Nangangako akong magbabago na ako. Araw-araw kong pipisilin ang mga binti mo kapag pagod ka. Aalagaan ko ang apo ko. Oo, ang apo ko. Nasaan ang apo ko? Gusto siyang makita ng kanyang lola. Nang marinig ang salitang apo, tila nabuhayan ng pag-asa si Eduardo. Inangat niya ang kanyang mukha. Oo, Olivia, ang anak natin, kailangan niya ng ama. Hindi mo pwedeng palakihin ang bata nang walang kinikilalang tatay. Para sa anak natin, Olivia, hayaan mo na kaming tumira rito. Kahit maging tsuper mo na lang ako o tagalinis ng hardin, basta malapit ako sa anak ko. Tinitigan ko silang tatlo. 3 nilalang na ilang oras lamang ang nakalipas ay nagtatawanan sa isang mamahaling kainan habang pinagtatawanan ang aking pagdurusa, ngunit ngayon ay nagmamakaawa na parang mga asong naulanan. Tumayo ako ng dahan-dahan at naglakad palapit kay Eduardo. Anak natin? Inulit ko ang kanyang sinabi nang may mababang boses. Yumuko ako ng kaunti upang magpantay ang aming mga paningin. Noong karga-karga ko siya sa gitna ng ulan sa sakayan ng bus. Ano ang turing mo sa kanya, Eduardo? Basura. Hindi nakakibo si Eduardo. Tila umurong ang dila nito. Sinabi mo na mas mahalaga pa ang upuan ng sasakyan mo kaysa sa anak mong bagong panganak. Sinabi mo na amoy malansa kami ng anak mo. Binato mo ako ng 50 piso sa harap ng maraming tao. Nagsimulang manginig ang boses ko dahil sa galit na matagal kong kinimkim. Ngunit hindi ako umiyak. Wala na akong luhang ilalabas para sa kanya. Ngayong nalaman mo na ang batang iyon ay apo ng pinakamayaman sa syudad, na siya ang magmamana ng lahat ng yaman ng mga sutanto, ngayon mo lang siya tatawaging anak? Ngayon mo lang siya tatawaging apo? Bumalik ako sa pagkakatayo at tiningnan sila ng isang tingin na kayang magpatigas ng apoy. Hindi namin kayo pamilya. Walang amang katulad mo ang anak ko at wala siyang lola na isang mangkukulam, Ginoong Mendoza. Tawag ko. Agad na lumitaw ang pinuno ng mga guwardiya mula sa likod ng pinto kasama ang 4 na malalaking lalaki. Opo, Senyorita Olivia. Kalad ka rin ninyo sila palabas. Matigas kong utos. At siguraduhin ninyong wala silang dadalhin kahit isang butil ng alikabok mula sa pamamahay na ito. Kapag lumapit sila sa loob ng 100 hakbang, ipahuli nyo sila sa mga pulis. Masusunod po, Senyorita. Olivia, wag! Tumili si Rosa nang buhatin siya ng 2 guwardiya. Umiyak sa takot si Cheska habang hinihila palabas. Sinubukan ni Eduardo na kumapit sa paa ng mesa, ngunit mas malakas ang mga guwardiya. Kinaladkad siya sa maputing sahig, nag-iwan ng mahabang marka ng maruming tubig. Olivia, asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ididemanda kita. Sigaw ni Eduardo, na tila nawawalan na ng katinuan. Tumawa ng mapait ang aking ama. Sige, magdemanda ka. Babayaran ko ang lahat ng pinakamagagaling na abogado sa bansa upang ubusin ang yaman mo hanggang sa mga buto mo. Ay, nakalimutan ko, wala ka na palang pera. Unti-unting humina ang mga sigaw
at iyak nila hanggang sa tuluyang mawala ng isara at ikandado ang malaking pinto sa unahan. Bumalik ang katahimikan sa marangyang silid. Huminga ako ng malalim. Ang mabigat na dalahin sa aking dibdib ay tila nawala kasabay ng pag-alis nila. Lumapit ang aking ama at niyakap ang aking mga balikat. Napakagaling mo anak, bulong niya. Patawarin mo sana ako sa pagpapabaya ko sa iyong magdusa ng matagal. Ngayon, tapos na ang lahat. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ng aking ama. Hindi pa po tapos ama, ito pa lamang ang simula ng bago kong buhay. Ang tunay na buhay ni Olivia. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2 taon, nakatulog ako ng mahimbing ng walang pangamba, walang pang-aalipusta, at higit sa lahat, walang Eduardo. 3 taon ang lumipas. Ang siyudad ng Maynila ay ganoon pa rin, maingay, mainit at puno ng mga taong nag-uunahan sa buhay. Ngunit ang kalagayan ko ngayon ay ibang-iba na. Hindi ko na pinapanood ang siyudad mula sa basag na salamin ng pampasaherong bus. Pinapanood ko ito mula sa loob ng isang napakagarang sasakyan habang dahan-dahang binabagtas ang malawak na kalsada ng pangunahing sentro ng kalakalan. Sa aking kandungan ay nakaupo ang aking anak na si Elvan, na ngayon ay 3 taong gulang na. Abala siya sa paglalaro ng kanyang mamahaling laruan. Lumaki siyang malusog, matalino, at gwapo. Mabuti na lamang at nakuha niya ang mga mata ng aking ama, hindi ang mga mata ng lalaking nagtaksil sa amin. Ina, tingnan ninyo, kayo po iyon sa malaking tabing. Masayang turo ni Elvan sa labas ng bintana, gamit ang kanyang maliit na daliri. Lumingon ako sa direksyong itinuturo niya. Huminto kami dahil sa pulang ilaw sa isang malaking sangandaan. Doon, sa isang napakalaking gumagalaw na larawan, na nakadikit sa isang mataas na gusali, ipinapalabas ang aking panayam para sa isang sikat na babasahin ukol sa negosyo. Nakapaskil doon ang aking mukha, nakangiti ng may buong pagmamalaki na may pamagat na babae ng taon. Mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging reyna ng mga lupain at asyenda sa buong bansa. Sa palabas na iyon, kinakausap ko ang mga tao tungkol sa aking bagong programa na nagbibigay ng libreng tulong at puhunan para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan. Napangiti ako. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho ako ng walang pahinga upang patunayan na hindi lamang ako isang tagapagmana, kundi isang pinuno na kayang palaguin ang yaman ng aming pamilya. Ngunit biglang nahagip ng aking mga mata ang isang tanawin sa ibaba ng malaking tabing na iyon. Isang napakalaking pagkakaiba na tila sinadya mismo ng tadhana. Sa gilid ng kalsada, sa gitna ng mga nagpapahingang tsuper sa ilalim ng matinding sikat ng araw, may isang anyo na nakapukaw ng aking pansin. Nakaupo siya sa isang lumang motorsiklo, nabalina ang isang salamin, at may kabit na luma at kalawanging upuan para sa pasahero. Ang suot niyang luntiang jacket ay kupas na, madumi, at maluwag sa kanyang katawan na ngayon ay buto at balat na lamang. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok, ang balat niya ay sunog sa araw, at ang buhok na dati ay puno ng mamahaling pampadulas, ay ngayon ay magulo, at nagsisimula ng pumuti kahit nasa 30 taong gulang pa lamang siya. Si Eduardo. Hindi siya nakatingin sa kanyang telepono para maghanap ng pasahero. Nakatingala siya at nakatitig sa aking mukha sa malaking tabing ng may blangkong paningin. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Isang mumurahing sigarilyo ang nakaipit sa kanyang magaspang na daliri na may maiitim na kuko. Mula sa aking kinaroroonan, malinaw kong nakikita ang kanyang ekspresyon. Hindi ito galit at hindi rin puot. Isa itong matinding pagsisisi na bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang tingin ng isang lalaking nakuhang hawakan ng isang mamahaling diamante sa kanyang mga kamay, ngunit mas piniling itapon ito sa kanal para lamang mamulot ng mga walang kwentang bato. Nakita kong gumalaw ang kanyang mga labi. Tila binubulong ang aking pangalan. Nagtubig ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ito gamit ang maruming manggas ng kanyang jacket. Marahil ay naaalala niya ang nakaraan. Marahil ay naaalala niya ang araw na nakaupo siya sa mamahaling kainan habang pinagtatawanan ako. Ngayon, ako ang nasa tuktok ng mundo, habang siya ay kailangang makipagsapalaran sa mainit na kalsada para lamang makabili ng isang balot na kanin. Ayon sa mga balitang paminsan-minsan ay nakakarating sa akin mula kay Ginoong Mendoza, tuluyang nasira ang buhay nila. Nagkaroon ng malubhang sakit si Rosa matapos silang palayasin sa inuupahang maliit na kwarto dahil hindi makabayad, at ngayon ay nakahiga na lamang sa manipis na banig sa isang barong-barong malapit sa riles ng tren.
Si Cheska ay nabuntis at napilitang magpakasal sa isang siga sa palengke. Nabubuhay ngayon sa araw-araw na pananakit ng asawa. Tulad ng pananakit na minsang sinuportahan niya nang gawin ito ng kapatid niya sa akin. At si Eduardo, naging isang marupok na haligi ng tahanan, lunod sa mga utang, nagtatago sa mga naniningil, at naging alipin ng kalsada na walang malinaw na kinabukasan. Ina, bakit po umiiyak ang lalaking iyon? Inosenteng tanong ni Elvan nang makita kung saan ako nakatingin. Ibinaling ko ang aking tingin mula kay Eduardo at inayos ang buhok ng aking anak ng buong pagmamahal. Hindi siya umiiyak, anak. Napuwing lamang siya ng alikabok. Alikabok mula sa nakaraan na siya mismo ang gumawa. Naging berde ang ilaw trapiko. Umandar na tayo, Mang Cardo, utos ko sa aking tsuper. Dahan-dahang umusad ang aking sasakyan. Iniiwan ang malaking sangandaan, iniiwan ang malaking tabing, at iniiwan si Eduardo na patuloy na nakatitig sa mukha ng asawang hindi na niya kailanman maaabot pa. Wala akong naramdamang awa. Matagal nang namatay ang damdaming iyon. Ang tanging natitira na lamang ay kapayapaan. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng patalim, kundi sa pamamagitan ng tagumpay. At ito ang pinakamatamis na paghihiganti. Ano kaya ang mangyayari kung sakaling darating ang araw na ang lumaking si Elvan ang mismong maging pinuno ng malaking kumpanyang nagpapahirap ngayon kay Eduardo na kanyang sariling ama?